Isa pong 900 years old na propesiya ang pinag-uusapan ngayon, mga sangkay. Ang nakakakilabot na propesiya tungkol sa Roman Catholic at patungkol po sa pagpanaw ni Pope Francis. Siya na nga ba ang huling Pope ng Roman Catholic? At pupunta na po tayo sa Judgment Day na isa pong malaking propesiya na nasa Biblia. Ano nga ba ang meron, mga sangkay, sa isang 900-year-old Judgment Day prophecy? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kahilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, ipag-uusapan po natin ang 900-year-old Judgment Day prophecy. Isa pong malaking propesiya patungkol po sa Roman Catholic, patungkol po sa papacy, na tumutukoy po sa Judgment Day at paglabas ng sinasabing si Antichrist. Ang pagkamatay po ba ni Pope Francis ay magdadala ng isang malaking propesiya papunta po, mga sangkay, sa araw ng ating Panginoon o matatawag na Judgment Day at paglitaw ni Antikristo? Isa sa mga article, mga sangkay, ang kumakalat ngayon na uungkat ang isang napakatagal ng propesiya mula po kay Saint Malachy, na ang katanungan is Pope Francis, the last Pope, ang kanyang pagkamatay, mga sangkay, ay muling pumukaw sa interes ng napakaraming mga tao patungkol po sa 900 years old Judgment Day prophecy. Ang simbahang Katoliko, mga sangkay, ay mayroon pong mga tinatawag na Pope. Sila po yung mga namumuno sa kanilang simbahan. Isa pong kagalang-galang at kabanal-banalan, nire-respeto po ng mga miyembro ng Roman Catholic sa buong mundo. Ang Pope ay tumatayo na leader at may napakahalagang gampanin at impluensya sa buong mundo. Following the death of Pope Francis at the age of 88, a centuries-old prophecy by Irish Bishop Saint Malachy has resurfaced, predicting the end of the papal line at ang arrival ng Judgment Day in 2027, na ang ibig sabihin, mga sangkay, may papasok po na isang malaking event na nakatutok po sa propesiya na nakasulat po sa Biblia. Para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, ang mga natitirang propesiya na nakasulat sa Biblia na hindi pa nagaganap ay ang mga ito: ang rapture na nakasulat sa Biblia, ang pagtagit sa mga Kristiyano upang salubungin ang ating Panginoong Hesus sa alapaap, ang pagpasok ni Antikristo o Antichrist na siyang magdideceive sa lahat ng tao, sa mga leaders sa buong mundo, ang 7-year tribulation na magaganap sa panahon po ni Antikristo, ang pagbi-build up muli ng Third Temple ng Israel, ang Battle of Armageddon, at ang pagbabalik ni Jesus Christ kasama ang church sa bayan ng Diyos na Israel. Ilan lamang po yan, mga sangkay, sa mga mahahalagang event na magaganap sa paparating na panahon na nakasulat sa Biblia. At yan po ay matatawag na araw ng ating Panginoong Diyos, sapagkat dyan po mangyayari yung mga kagilagilalas sa mundong ibabaw, yung grabing paglaganap, mga sangkay, ng mga nakakagulat at nakakakilabot na bagay sa ating mundo. Ito po ay ang araw ng tribulation. Ang propesiyang ito mula po kay Irish Bishop Saint Malachy tungkol po sa pagtatapos ng papacy. Magkakaroon daw po ng arrival o isang malaking Judgment Day by 2027, while the Vatican has not endorsed the prophecy. Pumukaw naman po, mga sangkay, ang napakatinding speculation sa buong mundo dahil po sa church transition ngayon ng Roman Catholic sa pagpanaw po ni Pope Francis. Ang tanong dito, mga sangkay, ano na ba ang susunod?
Ang pagkamatay ni Pope Francis sa edad na 88 ay nag-reignited muli sa global curiosity ng sangkatauhan sa 900-year-old prophecy na nagsasuggest mga sangkay na malamang daw mga sangkay siya na po ang magiging huling Pope bago daw po ang Judgment Day. The prophecy attributed to Saint Malachy, a 12th century Irish archbishop, claims that the world will face divine judgment in 2027, ending both the papal line and the Holy Roman Church. So sa 2027 mga sangkay, magkakaroon na po ng katapusan ang pag-i-elect o paglalagay ng mga Pope sa Roman Catholic. Si Pope Francis, mga sangkay, ay isinilang sa George Mario Bergoglio doon po sa Buenos Aires, Argentina. Siya po ay pumanaw mga sangkay matapos po ang maraming komplikasyon. Kasama po dyan ang double pneumonia, respiratory tract infection. Siya ay na-elect bilang isang Pope sa Roman Catholic Church noong March 2013, making him the 266th Pope ng Simbahang Katoliko. Sa pagkamatay ni Pope Francis, pumukaw ang atensyon ng maraming mga sangkay tungkol po dito sa napakahaba ng panahon na propesiya. Ang propesiyang ito ay nadiskubre noong 1590 at ginawa lamang po itong sekreto ng Roman Catholic. Ayon po sa libro mga sangkay na kung saan nakasalaysay doon, Pope Francis would be the last Pope before Peter the Roman comes to lead the church. So si Pope Francis daw, mga sangkay, ang magiging huling Pope bago daw po lumabas itong sinasabing Peter the Roman na siyang maglilid sa Roman Catholic through the trials and tribulations before the destruction of Rome and the final judgment. Sa Biblia mga sangkay, ayon po sa propesiya, magkakaroon po ng tribulation ang buong mundo. Ang paghihirap ng buong mundo mga sangkay dahil po sa judgment ng ating Panginoon sa mundong ibabaw sa mga taong hindi naniwala sa Kanya. Ang final statement ng passage ay nagsasabi, in the final persecution of the Holy Roman Church, there will reign Peter the Roman, who will pasture his sheep and will be greatly persecuted, after which the seven-hilled city will be destroyed and the dreadful judge will judge the people. The end. Yan po ang mangyayari mga sangkay, na ang propesiyang ito tumutukoy sa malaking destruction na magaganap at magkakaroon po ng katapusan na ang papacy sa Roman Catholic at mawawasak na daw po mga sangkay ang simbahang Katoliko. Ang tanong dito, sino po itong Peter the Roman na sinasabi sa propesiyang ito? So sino ang taong ito? Siya na ba ang magbibit-bit kay Antichrist? Marami pong mga Bible scholars, mga sangkay ngayon, ang nagsasabi na itong Antikristo na siyang maghahari para lituhin at i-deceive ang buong mundo ay nandito na at hinihintay na lamang po na lumabas sa araw na yon. Ang tanong dito mga sangkay, sino itong Peter the Roman na sinasabi ng 900 years old prophecy? Para po sa inyong kaalaman, doon sa Vatican, mga sangkay, meron po doong wall na kung saan naka-display po doon yung mga slot ng mga naging Pope ng Roman Catholic. Yung wall na ito, nilalagyan po mga sangkay ng mga larawan ng mga taong namuno sa Katoliko. At mapapansin nyo mga sangkay na sa wall na yon, mayroon pong isa na lamang na available. Isa na lamang pong slot kung sakasakaling maididikit na po ang mukha doon ni Pope Francis. So sino po ito mga sangkay na magiging last Pope? Si Pope Francis na nga ba? O ang slot na ito mga sangkay ay magdadala sa sinasabing Peter the Roman na sa araw daw po ng Great Tribulation, itong taong ito mga sangkay ang maglilid sa Roman Church. Nahahantong din po mga sangkay sa destruction at pagtatapos ng Papal line. Kung titingnan po natin ang mga event na nangyayari ngayon patungkol po sa mga propesiya ng Biblia, ay talagang namang kikilabutan ka. Kagaya na lamang po ng Euphrates River. Ang ilog na ito, sinasabi po ng Biblia, mga sangkay, nasa huling mga araw, ito daw po ay matutuyo upang bigyan daan mga sangkay yung mga sundalong kakalaban laban sa Israel. At sa lugar na ito, nandyan din daw po yung mga demonyo na kagapos, na kapag natuyo na daw po itong mga sangkay, dyan na mag-uumpisa, napapakawalan daw po itong mga demons, mga sangkay na nakakadena. At ngayon, ang nakakagulat, ang ilog Euphrates ay halos tuyo na.
isa pong malaking senyales na mayroon pong mangaganap sa ating mundo mga sangkay na tumutukoy po sa kung anumang propesiya na nakasulat sa Biblia. Ano ba ang mangyayari? Magkakaroon na ba ng rapture? Magsisimula na bang bumangon o magpakita, lumitaw o lumantad si Antikristo? Isa pa mga sangkay sa propesiya na kung saan nakasulat sa Biblia ay ang pagtatayo po mga sangkay ng third temple na kung saan doon mangyayari ang grabing abomination ni Antichrist. Doon po yan sa Israel. Ngayon mga sangkay, andun na po yung mga red heifer sa Israel. At any moment, pwede na po yung ialay para po sa pagpapatayo ng third temple. At kapag nangyari na yan mga sangkay, malamang sa malamang, alam na po natin ang patutunguhan ng ating mundo. Sa Book of Thessalonians, chapter 2, mga sangkay, ipinaliwanag po dito ang patungkol po sa paglitaw nitong Suwail o ni Antichrist. Ayon po mga sangkay, sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 9, paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Ito ay sa araw mga sangkay ng tribulation na kung saan magkakaroon po ng grabing distraction ang ating mundo. Kung kaya't pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na maging handa mga sangkay. Marami mang speculation mga sangkay ang iniisip ng mga tao tungkol po sa pagkamatay ni Pope Francis. Mas mahalaga na maging handa po tayo spiritually. Ngayon mga sangkay, sa katanungan na yan, na kung sino yung Peter the Roman, na siyang matagal na pong propesiya na magdudulot nga daw po ng destruction sa Roman Catholic. Ang tanong dito mga sangkay, sino ba talaga ang taong ito? Ngayon, sa kasalukuyan mga sangkay, ito yung nakakagulat at very interesting. Dahil nga po mayroon pong tatlong kandidato na maging Pope, mga sangkay. Matunog na kandidato ito na magiging Pope ng Roman Catholic. Susunod daw po kay Pope Francis. Magugulat ka mga sangkay dahil may mga Peter dito. Itong mga matunog na pangalan ay sina Peter Turkson, Luis Tagle na isa pong Pilipino, at si Peter Erdo. The biggest question mga sangkay and mind-blowing ay itong dalawa na pangalan na may nakalagay na Peter. Si Peter Turkson at Peter Erdo. So sa madaling sabi mga sangkay, tumatama po ang kung anumang propesiya na nakasulat mula po sa libro na yon na napakatagal na pong panahon na itinatago. So nagkataon lamang ba na itong mga matunog na pangalan na papalit kay Pope Francis ay may pangalang Peter? O talagang ito ay sumusunod sa kung ano ang propesiya na nakasulat doon mga sangkay sa libro na matagal na pong panahon na itinatago? Ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.